Ito pakinggan po natin question and answer ni Congressman Luistro ng Batangas kay Miss Mocking. Ito ho yung isa sa mga identified na malapit kay Senador Bongo at kay dating Pangulong Duterte. Kaya ho mas magandang iparinig ko sa inyo ay yung pagtatanong ni Congressman Luistro. Alam kong bakit? Ganito po yan, bago ko i-play sa inyo. Si Luistro ay hindi pa ho congressman nang si Duterte ay Pangulo ng ating bansa. So, ibig sabihin, wala siyang pwedeng utang na loob o anumang meron para siya magkaroon ng dahilan para hindi niya tanungin ng diretsahan ang dating tauhan, hanggang ngayon tauhan pa rin ni dating Pangulong Duterte. Kasi alam niyo kung bakit. Hindi naman po kaila at hindi naman ako magsisinungaling at yan naman ang totoo. Lahat ng congressman o majority ng mga congressman talagang lumalapit yan sa nakaupong Pangulo. Kaya nga kahit sino ang presidente ng ating bansa, laging majority ng mga congressman at senador kaalyado. Kasi hindi mo magagawa ang mga project, ang iyong paglingkod sa iyong distrito at ang mga senador naman sa kanyang mga tinutulungan kung hindi ka kaalyado ng Malacanang. Kasi ang iyong ire-request na budget, hindi ma-approvean niya ng Malacanang, ng presidente pag hindi ka kaalyado. Ganyan kahirap ang politika sa atin dito sa Pilipinas. Pag kaalyado ka, madali kang makakuha ng project. Pag hindi ka kaalyado, kahit lehitimong project ang nire-request mo, kahit kailangan ng distrito o ng isang lugar sa probinsya, nalagyan ng tulay, lagyan ng irrigation, lagyan ng kung ano mang project yan, school building, o iba pa, pag hindi ka kaalyado ng Malacanang, matagal bago i-release. Minsan nga, hindi talaga nire-release. Yun po yun. Pero pag kaalyado, mabilis ang bigayan dyan ng project. Okay? Ay itong si Luistro, hindi pa ito congressman noon. Naging congressman lang ito noong 2022, tapos na si Duterte. Kaya yung kanyang mga tanong, ay talagang kapupulutan mo ng mga impormasyon na walang ibang motibo at saka hindi mo masisilipan na umiiwas ng may mga tanong na paiwas para lang hindi ma-discover kung ano yung mga maaaring pabor na nakuha. Katunayan, biktima rin siya na nakaraang administrasyon dahil yung asawa niya, di ba, naharas. Yung mayor dati ng Batangas, di ba? Anyway, eto na po, yung question and answer ni Congressman Luistro kay Mocking. Kung kilalang Mocking, ito ho yung malapit sa nakaraang pamahalaan. Ang alam ko hanggang yata kaibigan pa nila yan. Senator Bongo at sa Duterte family. I cannot answer the question, Mr. Chair, in behalf of Senator Bongo and the former President. I understand. Thank you, Mr. Chair. Can you please enlighten us, Ms. Moki? Paano niyo po nakilala si Senator Bongo? Yan o. Yan ang tanong. Are you from Davao also? Yes, Mr. Chair. Born and raised? Yes, Mr. Chair. Alright. Please enlighten us. Paano po niyo nakilala si Senator Bongo? Nung nag-work po ako sa City Government of Davao, dun ko lang po siya nakilala, Mr. Chair. And I wish to believe that since you started working in the city of Davao 2004, perhaps you started to earn the trust of Senator Bongo, why until now you continue to work within the same network of the Duterte family. That is a manifestation. You don't need to answer that. How about President Duterte? Kailan niyo po siya nag-umpisang makilala? Was it during the time you started working at the city of Davao or even prior to that? Since 2004, Mr. Chair, when I started working with the City Government of In Davao. other words, the reason why you came across Senator Bongo and the former president is because you worked in Davao City. There was no prior encounter before the work in Davao City. No, Mr. Chair. Okay. Ms. Mocking, I understand that or it is a common knowledge during the time of the former president, no? Na kapag may gustong lumapit kay Senator Bongo, Yan o, yan na yun. there were people na kayo po ang ina-approach. Kayo ang nire-reach out. And apparently, may mga tao po kayong natulungan.
Yun. Probably, Mr. Chair. As a matter of fact, we have a slide here which shows the gratitude that he wishes to express because of the help that you extended in giving him the chance to see and talk to Senator Bongo. Tama po ba yun? Kayo po'y nagiging tulay papunta kay Senator Bongo? Minsan-minsan, Mr. Chair, pag meron pong lumalap. Sa 100 po bang lumapit sa inyo, gustong makausap si Senator Bongo, humingi ng tulong, yun po ba'y tinulungan nyo lahat o ilan po ba dun sa 100 sa tingin nyo ang natulungan nyo? As much as possible, Mr. Chair, hinahanapan po talaga ng paraan na matulungan. In other words, I wish to submit that every time there are people who approach you seeking the help of the senator, you really do what you can to solicit the help that is necessary for those people. Tama po, Ms. Mocking? Mr. Chair, I would like to clarify from what period po yung pinag-uusapan natin, Mr. Chair. Okay, I'm sorry about that. I am referring to the time that you are already working in Malacanang. From July 2016 to Yes. September of 2018. Yes. Yes, Mr. Chair. Well, para lang po kayo merong idea, ito pong si Miss Mocking ay ilang hearings sa komite na ito'y hinahanap at sa wakas ay humarap naman at malakas ang loob na kanyang hinarap talaga yung tanong, congressman at ano man ang mga tanong. Pero hindi natin makakaila na talagang ito hong si Miss Mocking na ito ay inaamin namang siya ay 2004 pa, isipin mo, di ba? 10 years na halos. May ng 10 taon magkakasama sila. So siya ay pinagkakatiwalaan na talagang nasa Office of the President yan. At pati yung mga request, appointment, kung ano-ano siguro, kung hindi man lahat, may mga nagtatanong sa kanya at may mga dinadaan sa kanya. So yun po yun. In other words, ito po yung maaaring maraming alam tungkol sa mga operation. Okay? At hindi naman siya nagdi-deny. Inaamin niya. Pati nga yung mga congressman na may mga request, dumadaan sa kanya. Kasi kung yung mga gunita, si Senador Bongo na dating Special Assistant to the President, ay talagang halos sa kanya dumadaan ang lahat ng communication. Kaya nga minsan nga natanong niya sa Senado noon maabot daw ng 5,000 ang text message niya sa kanya araw-araw noong mga panahon yun. Kasi talagang hindi ka naman talaga makakalapit kay Presidente Duterte noong panahon yun kung hindi dadaan kay Senator Bongo. Parang ganoon dati. Politiko ka, civilian ka, or kahit siguro anumang sektor ang pinanggagalingan mo. Kasi talagang siya naman ang pinapakita in public ni dating Pangulong Duterte na siyang talagang malapit sa kanya na talagang silang magkasama nun. So, ito hon si Mocking ay isa ho sa mga malapit kay Senator Bongo, malapit din sa dating Pangulo. Kaya nga, posibleng marami siyang alam sa mga communication at iba pang mga galawan. Kaya nga tinatanong siya. Pero ang maganda rito, after nga na siya ipatawag ng na hindi nakasunod, nakarating noong una, humarap na at hinarap niya ang mga gustong magtanong sa kanya ng mga kongresista. Yun naman ang development yan. Tingnan natin kung hanggang saan, kung ano ang makikitang malalim na impormasyon ng Kongreso tungkol diyan. Kahit patapos na itong ating taon, pero ito'y ang mga gagawin nilang report at gagawin mga proposed bill ay base ho sa magiging resulta. So ayan, ano ang inyong tingin dito? Kayo naniniwala ba kayo mga kaibigan na itong personalidad na ito ay mayroon talagang nalalaman o malalim ang alam sa gobyerno ng nakaraang pamahalaan? Please like and share ng mga video ito. Ang aking mga video actually dito sa MA Pinoy TV, pati ito sa kabilang channel natin, Mike Abe Opinions.